Hayaan mong mamatay ang anak mo, iyan ang nararapat sa mga linta. Umaling-aw ang halakhak ni Camille habang nag-aagaw buhay si Maya sa ospital. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Adrian, ang bilyonaryong ama na bulag sa kapangyarihan. Akala nila'y luluhod ako, ngunit pinunasan ko ang aking luha. Hindi ko kailangan ang maruming yaman niyo, mariin kong sumpa. Babangon ako nang wala kayo. Huli na ba? Para magsisi ang lalaking nagtapon sa kanyang sariling mag-ina? Magkano ba ang kailangan mo para tumahimik at tuluyang mawala sa harap namin? Sabihin mo lang ang presyo ng dangal mo para hindi ka na nagkakalat ng dumi sa lalabi ng ospital ko. Ang boses na yon ay parang hiwa ng matalim na patalim sa gitna ng katahimikan ng marangyang Monteverde Medical Center. Malamig, mapang-insulto at puno ng puot. Si Elisa, nakasalukuyang nakaluhod sa makinis at makinang na sahig na gawa sa marmol, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa araw-araw na paglalaba at pagluluto sa karinderya ay mahigpit na nakahawak sa isang lukot na piraso ng reseta at ilang pirasong barya. Sa harap niya ay nakatayo si Camille Monteverde, ang reyna ng mga ospital at ang asawa ng pinakamakapangyarihang CEO sa bansa. Nakasuot ito ng puting dress na tila walang bahid ng kahit anong dumi, habang si Eliza ay suot ang isang kupas na t-shirt na may mantsa ng pawis at luha. Ang irony ng sitwasyon ay sadyang nakapanlulumo. Narito si Eliza, nagsusumamo para sa buhay ng kanyang anak, habang ang babaeng nasa harap niya ay tinatrato ang buhay na parang isang basurang kailangang itapon. Pakiusap, Ma'am Camille. Hindi po ako nanghihingi ng pera niyo. Gusto ko lang po na ma-admit ang anak ko. Inaatake po siya ng hika. Kailangan niya ng oxygen. Babayaran ko po ang balanse. Pangako, magtatrabaho ako gabi-gabi. Ang panginginig ng boses ni Elisa ay hindi na maitago. Ang bawat salita ay parang isang pagsusumamong nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ngunit isang mapanuyang tawa lamang ang naging sagot ni Camille. Security! Palabasin ang babaeng ito. We don't cater to scammers here. Marami na ang gumamit ng linyang may sakit ang anak para lang makapanloko. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking glass door ng ospital. Pumasok ang isang lalaking may tindig na tila pagmamay-ari ang buong mundo. Kasunod ang isang matandang babaeng may gintong alahas sa bawat daliri. Si Adrian Monteverde at ang kanyang ina, si Doña Carmen. Tumigil ang mundo para kay Elisa. Ang hangin sa loob ng air-conditioned na lobby ay tila naging laso na humihigpit sa kanyang lalamunan. Doon, sa harap ng lalaking minsan niyang minahal, nang higit pa sa kanyang buhay, 7 taon na ang nakalilipas, siya ay nakaluhod at kinukutya. Napako ang tingin ni Adrian kay Elisa. Ang mga matang dati puno ng init at pangako ay tila naging mga batong walang emosyon. Ngunit sa kailaliman ng mga mata ni Adrian, may isang mabilis na kislap ng gulat at sakit na agad din niyang itinago sa likod ng kanyang maskara ng pagiging CEO. Adrian, look at this woman. She's making a scene in our lobby. Sumbong ni Camille habang humilig sa braso ng kanyang asawa. She's trying to use her kid to get money from us. Di ba ang cheap? Tiningnan ni Doña Carmen si Elisa ng may matinding pandidiri. Kahit kailan talaga, ang mga taong galing sa putik din ang uwi. Adrian, let's go. Don't waste your time on this trash. Hindi nakapagsalita si Adrian. Ang kanyang lalamunan ay tila binuhusan ng semento. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Elisa. Nakita niya ang lukot na reseta. At higit sa lahat, nakita niya sa isang bench sa di kalayuan ang isang maliit na batang babae na namumutla. Nangingitim ang mga labi at hirap na hirap huminga. Ang bata, may mga mata itong katulad ng sa kanya. Adrian, ang bulong ni Eliza, isang mahinang tawag na puno ng huling pag-asa.
Ngunit mas mahigpit ang kapit ng utang na loob ni Adrian sa kanyang pamilya. Inisip niya ang kumpanyang nakataya, ang pangalan ng kanyang ina, at ang puot ni Camille na kayang sirain ang lahat. Dahan-dahang umiwas ng tingin si Adrian. Palabasin niyo na sila! Ang malamig na utos ni Adrian sa mga guards. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa sarili niyang puso. Ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit at hinawakan ang mga braso ni Eliza. Kaladkad siyang inilabas sa marangyang gusali. Ang kanyang tuhod ay nasgas sa sahig. Ang kanyang reseta ay nalaglag at nayapakan ng mga taong dumadaan. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ng isang ina. Habang hinihila siya palayo, ang tanging nakikita ni Eliza ay ang malabong anyo ni Adrian sa likod ng malaking salamin ng ospital. Nakatayo ito doon, malayo, abot tanaw ngunit hindi na maabot. Doon, sa gitna ng ulan at dilim, yakap-yakap ang nanghihinang si Maya. Isang matinding katahimikan ang namayani sa loob ni Eliza. Ang sakit ay lumampas na sa antas ng pag-iyak. Ito ay naging isang malamig na determinasyon. Bakit ang mga taong may lahat ng yaman sa mundo ang siyang may pinakamahirap na puso? Bakit ang lalaking nangako ng proteksyon ang siya pang unang tumalikod sa gitna ng bagyo? Ang huling nakita ni Adrian bago siya tuluyang talikuran ng bintana ay ang pagbagsak ni Eliza sa basa at madilim na kalsada habang yakap-yakap ang bata. Ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa salamin na tila gustong abutin ng mga ito, ngunit ang boses ni Camille ay muling bumalik. Tara na Adrian, may dinner meeting pa tayo sa mga investors. Kalimutan mo na ang eksenang yon. It's just another day in the city. Pinagmasdan ni Adrian ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang lalaking nakasuot ng libu-libong dolyar na suit. Ngunit ang kaluluwa ay tila mas gusgusin pa sa mga taong pinalayas niya. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang hindi magpapatulog sa kanya sa darating na mga gabi. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang kasinungalingang ito bago ako tuluyang lamunin ang sarili kong konsensya? Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng marangyang opisina ni Adrian ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang sentido. Hawak niya ang isang puting envelope, isang dokumentong naglalaman ng katotohanang mas matalim pa sa anumang balisong. Ang resulta ng DNA test, 99%. Walang duda. Ang batang babaeng nakita niyang nag-aagaw buhay sa ulan. Ang batang ipinagtabuyan niya na parang basahan ay sarili niyang dugo at laman. Anak ko siya. Ang mahinang bulong ni Adrian, ang kanyang tinig ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na pighati. Napako ang kanyang tingin sa litrato ni Maya, nakalakip ng report. Ang maliit na ilong, ang hugis ng mukha, at ang mga matang tila nangungusap sa kanya mula sa papel. Mga matang puno ng sakit na siya mismo ang nagdulot. 7 taon. 7 taon na namuhay sa hirap ang kanyang mag-ina habang siya ay nalulunod sa karangyaan ng kanyang gintong hawla. Hindi pa natatapos ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang bawat hakbang ng mamahaling takong ni Camille sa makinis na sahig ay tila isang babala. Hindi ito kumatok. Hindi nito kailangan ng permiso sa sariling teritoryo. Hindi ko alam na naging interesado ka na pala sa pagbabasa ng mga fairy tales, Adrian. Ang mapanuyang boses ni Camille ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na itinago ni Adrian ang folder sa ilalim ng kanyang mesa, ngunit huli na. Ang matatalas na mata ni Camille ay tila nakita na ang lahat. Lumapit ang babae. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na sumasakal sa hangin. I saw the folder, sweetheart. Alam ko na ang laman niyan bago mo pa man buksan. Ani Camille, habang dahan-dahang sumasandal sa gilid ng mesa. Walang bahid ng gulat sa kanyang mukha.
Tanging isang malamig at nakakatakot na ngiti. Actually, matagal ko nang alam ang tungkol sa batang linta na yon. I just didn't want to ruin our anniversary last year with such a cheap revelation. Napatayo si Adrian, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Alam mo, alam mo na anak ko si Maya at hinayaan mo silang magdusa? Camille, halos mamatay ang bata sa harap ng ospital natin. Humalakhak si Camille, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi purong pang-uuyam. At ano ang gusto mong gawin ko? Yakapin sila? Patirahin dito sa mansyon? Adrian, wake up! Isa kang Monteverde. Ang mga tulad nila ay mga anino lang sa background ng buhay natin. Iniligtas ko lang ang reputasyon mo. Doon ay pumasok si Doña Carmen, ang kanyang ina, na may dalang tasa ng tsa na tila ba walang kaguluhang nangyayari. Tama si Camille anak. Huwag mong pairalin ang emosyon na yan. Nakakalimutan mo na ba kung nasaan tayo bago dumating ang mga Galvez sa buhay natin? Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan. 7 taon na ang nakalilipas, ang pamilya Monteverde ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanilang mga ari-arian ay malapit ng embarguhin. Ang pamilya ni Camille ang nagligtas sa kanila. Ang kasal ni Adrian kay Camille ay hindi lamang isang seremonya. Ito ay isang transaksyon, isang utang na loob na kailangang bayaran habang buhay. Utang ko ang lahat sa inyo, Ma, pero anak ko si Maya. Ang giit ni Adrian, ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo ng isang taong nalulunod. At utang mo rin sa amin ang bawat sentimong suot mo ngayon, Adrian. Ang putol ni Camille, ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng yelo. Don't ever play the hero card with me. Kapag pinuntahan mo ang babaeng iyon, sisiguraduhin ko na sa kalsada ka rin pulutin kasama nila. I will pull out every investment my family has. Gugunawin ko ang Monteverde Group. At higit sa lahat, lumapit si Camille at ibinulong ang mga salitang tila isang sumpa sa tenga ni Adrian. May hawak akong ebidensya laban sa iyong ina tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Isang pirma ko lang. Doña Carmen will spend the rest of her life in jail. Do you really want to risk that for a street kid and a laundry woman? Napakapit si Adrian sa gilid ng kanyang upuan. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ang pagpili sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang mag-ina ay isang pagpipiliang tila walang tamang sagot. Ang bawat sulok ng silid na ito ay puno ng mga lihim na tila mga anay na kumakain sa kanyang pagkatao. Now, be a good husband, ani Camille, habang inilalapag ang isang asul na folder sa harap ni Adrian. Sign this. Ito ang utas para sa demolisyon ng looban. Ang squatters area kung nasaan ang karinderya ni Elisa. Gagawa tayo ng bagong mall doon. It's business, Adrian. Clean business. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang hinahawakan ng ballpen. Sa loob ng folder ay ang plano kung paano sisirain ang tanging tahanan ni na Elisa at Maya. Ang tanging lugar kung saan sila nananahan sa katahimikan. Ang bawat pirma niya ay tila isang pagpirma sa kamatayan ng kanyang sariling puso. Pirmahan mo na, Adrian. Ang udyok ni Doña Carmen, ang kanyang tinig, ay puno ng awtoridad na walang puwang para sa pagtanggi. Tiningnan ni Adrian ang kanyang ina, pagkatapos ay kay Camille na nakangising naghihintay. Ang kanyang konsensya ay sumisigaw, nagmamakaawa na huwag ituloy ang kasamaang ito. Ngunit ang bigat ng utang na loob at ang takot sa panganib na dala ni Camille ay tila isang kadenang bakal na nakagapos sa kanyang leeg. Dahan-dahang idinampi ni Adrian ang dulo ng panulat sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan ay tila isang pagtataksil na walang kapatawaran. Habang natatapos ang huling letra ng kanyang pirma, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa labas. Tila isang babala mula sa langit. Good boy, ani Camille.
habang kinuha ang folder nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Don't worry. They'll find another place to crawl into. Marami namang tulay sa Maynila. Naiwang mag-isa si Adrian sa kanyang opisina. Ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na kumakain sa kanyang katinuan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali na pagmamay-ari niya. Ngunit pakiramdam niya ay wala siyang kahit na anong hawak. Kinuha niya ang kanyang telepono at may idinial na numero. Manmanan niyo ang looban. Siguraduhin niyo na walang masasaktan kapag nagsimula ang demolisyon at hanapin niyo kung saan sila lilipat. Lihim niyong padalhan ng tulong. Ngunit bago pa man siya makasagot sa kabilang linya, isang mensahe ang pumasok sa kanyang screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ang litratong nakalakip ay nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. Si Camille, na may kasamang isang lalaking nakatago ang mukha sa loob ng isang madilim na silid kung saan nakatago ang mga pulang folder na binanggit niya kanina. Sino ang nagpadala nito? At ano ang tunay na balak ni Camille sa likod ng demolisyon? Bago pa man makapag-isip si Adrian, biglang pumasok ang kanyang assistant na hingal na hingal. Sir Adrian, may gulo po sa looban. Nagsimula na ang mga bulldozer kahit wala pa sa schedule. At ang balita, nasunog ang karinderya ni Elisa. Ang mundo ni Adrian ay tila tuluyang gumuho. Ang kanyang pirma ay hindi lamang naging simula ng demolisyon, kundi naging mitya ng isang apoy na maaaring tumupok sa lahat ng mahal niya. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa silid kainan ng mga Monteverde ay tila mga nanunuya na mata para kay Adrian. Sa harap niya, nakahain ang pinakamahal na steak, ang amoy ng mamahaling alak ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit ang tanging nalalasahan ni Adrian ay ang mapait na abo ng kanyang konsensya. Nabalitaan ko ang tungkol sa sunog sa looban, simula ni Camille, habang maingat na hinihiwa ang kanyang pagkain. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Masyadong mabilis ang mga tauhan ng construction, hindi ba? Well, at least, hindi na natin kailangang magbayad para sa demolisyon. Nature took its course, ika nga. Nature. Ang boses ni Adrian ay galing sa kailaliman ng kanyang dibdib, mababa at nanginginig sa galit. Camille, may mga taong nakatira doon. May mga bata. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa pirma na kinuha mo sa akin. Uminom ng alak si Doña Carmen bago sumabat ng may kasamang iritasyon. Adrian, stop being so dramatic. Ang mahalaga ay malinis na ang lupang iyon. Isipin mo ang kikitain ng kumpanya. Isipin mo ang susunod nating proyekto na maglalagay sa atin sa tuktok ng listahan ng mga bilyonaryo sa Asya. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Pinagmasdan ni Adrian ang kanyang ina at ang kanyang asawa. Nakita niya ang dalawang babaeng tila nawalan na ng anumang bahid ng pagkatao, kapalit ng mga numero sa bank account. Ang ginto sa kanilang mga daliri ay tila mga kadenang bakal na sumasakal sa kanyang sariling leeg. Hindi ko na kaya, ang mahinang sabi ni Adrian, sapat na para marinig ng lahat. Ano yon, Adrian? Tanong ni Camille. Ang kanyang kilay ay tumaas ng may halong panunuya. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sa sandaling iyon, tumayo si Adrian. Ang paggalaw ng kanyang upuan laban sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ayoko na sa ganitong buhay. Ayoko na sa inyo. Mariin niyang sabi. Kung ang kapalit ng lahat ng ito ay mawala ang sarili ko, hindi ko ito kailangan. Inabot ni Adrian ang asul na folder sa kanyang tabi. Ang mga dokumentong sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan bilang CEO at isa-isang pinunit ang mga ito. Ang tunog ng papel na napupunit ay umalingaw-ngaw, tila sumasabay sa kanyang pagputol sa nakaraan. Isa-isa niyang itinapon ang mga piraso sa gitna ng hapagkainan, diretso sa platong puno ng mamahaling pagkain. Are you crazy? Sigaw ni Camille. Ang kanyang muka ay namula sa galit.
Do you think you can survive a day without me? I created you, Adrian. Kung wala ang pera ng mga Galvez, namamalimos na kayo sa kalsada. Mas mabuti pang mamalimos sa kalsada kaysa matulog sa tabi ng isang demonyong katulad mo. Sagot ni Adrian. Ang kanyang tinig ay naging kasing tibay ng bakal. Dahan-dahang hinubad ni Adrian ang kanyang mamahaling coat na gawa sa Italianong tela at itinapon ito sa sahig. Isinunod niya ang kanyang gintong relo, ang relo na simbolo ng bawat oras na ninakaw niya mula sa kanyang mag-ina. Inilapag niya ang kanyang mga credit cards at ang susi ng kanyang sports car sa ibabaw ng mesa. Adrian, bumalik ka rito, sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng takot na baka mawala ang kanilang tanging alas. Kapag lumabas ka sa pintong yan, wala ka ng ina. Itatakwil kita. Wala kang makukuha kahit isang kusing mula sa pamilyang ito. Tumigil si Adrian sa tapat ng pintuan. Tumingin siya sa kanyang ina nang may halong awa. Matagal na akong walang pamilya. Ngayon ko lang napagtanto na mas mahirap ang kaluluwa ko kaysa sa pinakamahirap na taong nakita ko sa looban. Bago lumabas, yumuko si Adrian at hinubad ang kanyang mga sapatos. Ang lamig ng marmol na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang kuryenteng nagpagising sa kanyang diwa. Ito ang realidad. Ito ang simula. Naglakad siya palabas ng mansyon, nakayapak, walang dalang kahit ano, kundi ang damit sa kanyang katawan at ang bumabalik na dangal sa kanyang puso. Ang bawat hakbang niya sa mahabang driveway ng kanilang subdibisyon ay tila isang pagtakas mula sa isang bilangguan. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Adrian na malaya siyang huminga. Hindi niya alintana ang mga matatalim na bato sa kalsada o ang dilim ng gabi. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Elisa at ang maliliit na kamay ni Maya. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, narating ni Adrian ang bungad ng looban. Ang amoy ng sunog na kahoy ay nanunuot pa rin sa hangin. Ang mga tao ay abala sa pagliligtas ng kung anong natira sa kanilang mga barong-barong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang pamilyar na maliit na istruktura na bahagyang natupok ng apoy, ang karinderya ni Elisa. Nakatayo si Adrian sa harap ng pintuan ng sirang bahay. Ang kanyang mga paa ay sugatan na at puno ng putik. Huminga siya ng malalim at kumatok sa pintuang tila anumang oras ay babagsak na. Sino yan? Ang boses ni Eliza mula sa loob ay puno ng takot at pagod. Eliza, si Adrian ito. Ang mahinang sagot niya. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa pagitan ng pinto at ng lalaking nakatayo sa labas. Maririnig ang mahinang hikbi mula sa loob at ang tunog ng isang barandilyang tinatanggal upang buksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto, tumambad kay Adrian ang mukha ni Eliza. Marungis, puno ng abo, at may mga matang tila nawalan na ng lahat ng luha. Tumingin si Eliza sa paanan ni Adrian, sa kanyang mga sugatang paa, bago muling tumingin sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito, Adrian? Tanong ni Eliza. Ang kanyang tinig ay walang galit. Tanging isang malalim at nakakawasak na pagkapagod. Wala na kaming maibibigay sa'yo. Wala nang matitira para sirain nyo. Wala akong kailangan kundi kayo. Ang sagot ni Adrian, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kanto ng eskinita. Nandyan ang mga tauhan ng kumpanya. May dalang mga bulldozer uli. Tatapusin na daw nila ang trabaho. Nagkatinginan sina Adrian at Elisa. Sa di kalayuan, ang tunog ng malalaking makina ay tila isang dambuhalang paparating upang lamunin ang huling pag-asa ng mga tao sa looban. Sino ang nag-utos nito kung kakarating lang ni Adrian doon? At mayroon pa bang pagkakataon si Adrian na patunayan na siya ay hindi na ang lalaking pumasok sa looban? 7 taon na ang nakalilipas. Lumayo ka sa amin, Adrian. Bawat hakbang mo palapit, may isang bahagi ng buhay namin ang nawawasak. Hindi ka bayani rito.
Ikaw ang mitya ng lahat ng apoy na tumutupok sa amin. Ang mga salitang yun ni Eliza ay mas masakit pa kaysa sa matatalim na bato na kanina pa sumusugat sa talampakan ni Adrian. Sa likod ni Eliza, ang liwanag mula sa dambuhalang ilaw ng bulldozer ay tila isang malupit na bukang liwayway na naglalantad sa lahat ng dumi, abo at pagkawasak ng looban. Ang ugong ng malalaking makina ay tila isang nagngangalit na hayop na handang lamunin ang huling natitirang piraso ng kanilang dignidad. Elisa, pakinggan mo ako. Wala na akong kinalaman dito. Tinalikuran ko na ang lahat. Narito ako para tumulong. Ang pagsusumamo ni Adrian, ang kanyang tinig ay halos malunod sa ingay ng paligid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kahit gaano siya magpakumbaba, ang kanyang pangalan pa rin ang nakaukit sa bawat bakal na sumisira sa lugar na ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliza, isang tawang puno ng pangungutya at pighati. Tumulong? Noong kailangan ni Maya ng oxygen, tinalikuran mo kami. Noong pumirma ka para sa demolisyon, tinupok ng apoy ang tanging pinagkukunan namin ng pagkain. At ngayong wala na kaming matulugan, sasabihin mong narito ka para tumulong? Adrian, ang presensya mo ay isang sumpa. Mabilis na pumasok si Eliza sa loob ng kanilang maliit at tagpi-tagping barong-barong. Sinundan siya ni Adrian, desperadong maiparating ang kanyang mensahe, ngunit tumigil siya sa bungad. Doon, sa ibabaw ng isang lumang banig na nakalatag sa sahig na semento, nakahiga ang maliit na si Maya. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit ang bawat paghinga nito ay may kasamang huni, isang tunog na nagpapaalala sa bawat pagkukulang ni Adrian bilang isang ama. Dahan-dahang lumuhod si Eliza sa tabi ng anak. Maingat, halos hindi humihinga. Tinakpan niya ang mga tenga ni Maya gamit ang kanyang mga palad. Gusto niyang protektahan ang bata mula sa ingay ng bulldozer, mula sa sigawan ng mga kapitbahay, at higit sa lahat, mula sa boses ng lalaking nagbigay dito ng buhay ngunit ipinagkait ang pagmamahal. Ito ang kanilang sandali. Isang napakataong tagpo ng pagmamahal ng isang ina sa gitna ng isang gumigibang mundo. Umalis ka na, Adrian. Ang pabulong na utos ni Eliza, ngunit ang diin nito ay sapat na para itaboy ang sinumang bilyonaryo. Huwag mong hintayin na magising ang anak mo at makita ang mukha ng taong pumatay sa kanyang mga pangarap. Eliza, nakayapak lang ako. Wala akong pera, wala akong kotse, wala na akong kahit ano. Ang huling hirit ni Adrian, umaasang ang kanyang kalagayan ay magsisilbing patunay ng kanyang katapatan. Tumingin si Eliza sa mga sugatang paa ni Adrian. Saglit na kumislap ang isang emosyong mahirap basahin sa kanyang mga mata. Awa ba ito o galit? Ngunit agad din itong napalitan ng tigas. Ang sugat sa paa ay naghihilom, Adrian. Ngunit ang sugat na iniwan mo sa kaluluwa ko at sa baga ng anak ko, iyan ang hindi mo kailanman mababayaran ng kahit anong sakripisyo. Kinuha ni Eliza ang isang lumang walis tingting na nakasandal sa dingding. Sa isang marahas na galaw, itinulak niya si Adrian palabas ng pinto. Ang bawat kaskas ng walis sa lupa ay tila isang paglilinis sa lahat ng alaala ng kanilang nakaraan. Hindi ito marahas na pananakit, ngunit ito ang pinakamasakit na pagtaboy na naranasan ni Adrian. Tila ba siya ay isang maruming bagay na hindi nararapat tumapak sa kanilang banal na espasyo ng kahirapan. Huwag ka nang babalik, hinding-hindi ka magiging bahagi ng buhay namin. Ang huling binitiwang salita ni Eliza bago niya isinara ang pinto ng may matinding puwersa. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita, kasabay ng unang patak ng ulan mula sa madilim na langit. Nanatiling nakatayo si Adrian sa labas. Ang ulan ay mabilis na dumaloy sa kanyang mukha. Humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilan. Ang bawat patak ay tila humahampas sa kanyang balat, isang binyag ng hirap na kailangan niyang pagdaanan.
Habang ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo sa pagtakas mula sa mga bulldozer, si Adrian ay nanatiling estatwa sa tapat ng pinto ni Elisa. Naupo siya sa mabahong bangketa, pinababayaan ang bawat patak ng ulan na basay ng kanyang katawan. Wala siyang masilungan, wala siyang pupuntahan. Sa loob ng bahay sumandal si Elisa sa pinto. Ang kanyang likod ay dahan-dahang dumausdos hanggang sa siya ay maupo sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang sariling bibig upang hindi marinig ang kanyang mga hikbi. Sa liwanag ng isang maliit na kandila, napansin ni Eliza ang isang madilim na pasa sa kanyang sariling braso. Isang pasa na hindi nanggaling kay Adrian, kundi sa isang kamay na pilit na humahawak sa kanya kanina sa gitna ng kaguluhan ng sunog. Sino ang taong iyon na pilit siyang kinukuha sa gitna ng apoy? Sa labas, ang bulldozer ay tumigil pansamantala dahil sa lakas ng ulan, ngunit ang banta nito ay nananatili. Si Adrian, sa kabila ng lamig at panginginig, ay hindi umalis. Isinandal niya ang kanyang ulo sa basang dingding ng bahay ni Eliza. Ipinikit ang kanyang mga mata at bumulong sa hangin. Hindi ako aalis, Eliza. Kahit gaano mo ako ipagtabuyan, dito lang ako. Dahil dito sa putikan ko nahanap ang tanging bagay na tunay sa buhay ko. Ngunit sa dilim ng gabi, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa dulo ng eskinita. Isang pares ng matatalas na mata ang nakatingin sa nakayapak na si Adrian, isang tingin na puno ng plano at panibagong panganib. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa mga butas-butas na bubong ng looban, tila mga daliri ng liwanag na pilit hinahaplos ang mga sugat ng nagdaang gabi. Nang buksan ni Eliza ang kanyang pinto upang simulan ang paghahanda para sa kanyang munting karinderya, ang tumambad sa kanya ay isang tanawing hindi niya inasahang makikita sa buong buhay niya. Doon, sa tabi ng isang tumpok ng mga basang karton, nakabaluktot si Adrian. Ang kanyang mamahaling polo ay punit na, puno ng mantsa ng putik at abo. Tulad ng isang basang sisiw, nanginginig ang kanyang katawan sa lamig ng semento. Sa tabi niya, isang asong gala ang payapang natutulog. Tila kinilala ang dating bilyonaryo bilang isa na rin sa mga kauri nito, mga nilalang na walang tahanan at walang patutunguhan. Adrian, gisising! Ang malamig na tawag ni Eliza habang tinatapik ang balikat ng lalaki gamit ang dulo ng kanyang tsinelas. Nagulat si Adrian at agad na napadilat. Ang kanyang mga mata ay mapula, pagod at puno ng puyat. Nang makita niya si Eliza, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, sa kabila ng pananakit ng bawat kalamnan sa kanyang katawan. Eliza, magandang umaga. Ang paos na bati ni Adrian. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad din siyang napaaray dahil sa paninigas ng kanyang likod. Huwag kang mag-inarte sa harap ko. Kung balak mong magpalipas ng oras dito, huwag mong asahan na pakakainin kita ng libre. Ani Eliza habang nagsisimulang magbuhat ng mga malalaking kaldero. Hindi ako humihingi ng libre, Eliza. Hayaan mo akong magtrabaho. Kahit ano, magbubuhat ako, maghuhugas ako, kahit ano. Ang mabilis na alok ni Adrian, napahinto ang ilang mga kapitbahay na nagsisimula na ring magbukas ng kanilang mga tindahan. Si Aling Rosa, ang matandang tindera ng kape sa kanto, ay lumapit habang tumatawa ng malakas. Aba, Eliza, may bago ka palang kargador? Mukhang galing pa sa Makati ang isang ito. Ah, hoy, bilyonaryo, baka mabali ang likod mo sa isang balde lang ng tubig. Ang tawanan ng mga tao sa paligid ay tila mga latigo na humahampas sa pride ni Adrian. Ngunit sa halip na magalit, lalong tumibay ang kanyang loob. Nilapitan niya ang isang malaking tangke ng gas na kailangang ilipat sa loob ng karinderya. Sa kanyang dating mundo, isang tawag lang niya ay may 10 tao na gagawa nito para sa kanya. Ngunit ngayon, ang bakal ng tangke ay tila naging isang dambuhalang pabigat na kailangan niyang lupigin.
Dahan-dahang binuhat ni Adrian ang tangke. Ang kanyang mga braso na mas sanay humawak ng mamahaling ballpen ay nanginig sa bigat. Ang pawis ay nagsimulang dumaloy sa kanyang noo, humahalo sa dumi ng abo sa kanyang mukha. Sa isang iglap, nadulas ang kanyang paa sa maputik na sahig. Bumagsak ang tangke at kasabay nito ay ang pagdapa ni Adrian sa putikan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Sigaw ni Eliza habang mabilis na lumalapit. Adrian, hindi ito ang boardroom mo. Hindi ka kargador. Ang ginagawa mo lang ay mang-istorbo sa trabaho ko. Ngunit nang hawakan ni Eliza ang braso ni Adrian para patayuin ito, naramdaman niya ang init ng balat ng lalaki. Inaapoy ito ng lagnat. Nakita niya ang isang mahabang sugat sa tuhod ni Adrian na dumudugo na. Isang kurot ng awa ang biglang gumapang sa puso ni Eliza. Isang emosyong pilit niyang sinusuupo simula pa kagabi. Maupo ka na lang doon. Ang utos ni Eliza, ang tinig ay bahagyang lumambot. Maghugas ka na lang ng mga plato. Iyan ang pinakamadaling gawain dito. Inabutan ni Eliza si Adrian ng isang malaking palanggana na puno ng mga maduming pinggan at isang baras ng matapang na sabon na panlaba. Naupo si Adrian sa isang maliit na bangko sa likod ng karinderya. Sa bawat kuskos niya ng sabon sa mga plato, ang matapang na kemikal nito ay uent-unting kumakain sa kanyang malambot na balat. Hindi nagtagal, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang magsugat at magdugo. Ngunit hindi huminto si Adrian. Pinagmasdan niya ang bawat plato na lumilinis sa ilalim ng kanyang mga kamay. Bawat dumi na natatanggal niya ay tila isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao na dahan-dahang nabubura. Sa isang sandali, huminto si Adrian. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Gamit ang kanyang braso, iniiwan ang isang mantsa ng bula sa kanyang balat. Tiningnan niya ang isang tumpok ng malilinis na plato sa kanyang tabi. Isang tunay at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman sa bawat matagumpay na deal na nasarhan niya sa opisina. Dito, ang tagumpay ay nasusukat sa kinang ng isang pinggan. Mula sa malayo, napansin ni Eliza ang nangiting iyon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Bakit ka ba nagtitiyaga rito, Adrian? Maari ka namang bumalik sa mansyon niyo sa isang tawag lang. Tumingin si Adrian sa kanya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Dahil sa loob ng 7 taon, Eliza, ngayon ko lang naramdaman na may silbi ako. Ngayon ko lang naramdaman na malapit ako sa inyo. Hindi na nakasagot si Eliza. Ngunit sa di kalayuan, sa kanto ng eskinita, isang itim na van na may madidilim na bintana ang dahan-dahang umaaligid. Ang mga gulong nito ay tila walang tunog sa ibabaw ng putik. Tila isang aninong naghihintay ng tamang pagkakataon. Walang nakapansin dito sa gitna ng ingay ng looban. Eksaktong sa sandaling iyon, isang masayang boses ang umalingaw-ngaw. Mama, narito na po ako. Si Maya, suot ang kanyang kupas na uniforme sa eskwelahan, ay tumatakbo palapit sa karinderya. Huminto ang bata nang makita ang isang lalaking gusgusin na nakaupo sa likod ng kanilang tindahan. Nagkatinginan ang mag-ama. Ang oras ay tila huminto para kay Adrian. Binitawan niya ang hawak na plato, ang kanyang mga kamay, na puno ng bula, ay tila naging estatwa sa hangin. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak sa isang payapang sandali, malayo sa ingay ng ospital at bagsik ng ulan. Sino po siya, Mama? Ang inosenteng tanong ni Maya habang nakatingin sa mga mata ni Adrian, ang mga matang katulad ng sa kanya. Ang hangin sa loob ng maliit na karinderya ni Eliza ay tila napuno ng isang uri ng kuryente na hindi maipaliwanag. Nakatitig ang 7 taong gulang na si Maya sa lalaking gusgusin na nasa harap niya. Ang mga mata ng bata ay puno ng kuryosidad, ngunit may kasama ring bahid ng takot. Mabilis siyang lumapit kay Eliza
at nagtago sa likod ng kupas na saya ng kanyang ina, sumisilip lamang sa kanto ng binti nito. Mama, sino po siya? Bakit po siya madumi? Ang mahinang tanong ni Maya, ang boses ay tila isang huni ng maliit na ibon. Dahan-dahang binitawan ni Adrian ang palanggana ng mga plato. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahabol sa bawat segundong lumilipas. Ito ang kanyang anak. Ang batang binuhat niya sa ulan, habang ito ay nahihirapang huminga. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, nakita ni Adrian ang bawat detalye ng mukha ni Maya. Ang hugis ng kanyang mga labi, ang kurba ng kanyang kilay, lahat ay tila isang salamin ng kanyang sariling mukha. Maingat na lumuhod si Adrian sa maruming sahig upang maging kapantay ang paningin ng bata. Hindi niya pinansin ang pananakit ng kanyang mga tuhod o ang dumi sa kanyang paligid. Magandang hapon, Maya. Ako si Tito Adrian. Katulong ako ng mama mo rito sa tindahan. Ang boses ni Adrian ay nanginginig, puno ng isang emosyong hindi niya magawang itago. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang umiyak at humingi ng tawad sa lahat ng taong nawala sa kanila. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Lumapit si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na laging nakasubaybay sa kanila. Aba Maya, huwag kang mahiya sa Tito Adrian mo. Mabait yan, kahit mukhang kargador sa kanto. Halika rito. Ipakita mo ang magandang asal na itinuro sa'yo. Dahan-dahang lumabas si Maya mula sa likod ni Elisa. Tumingin siya sa kanyang ina na tila humihingi ng pahintulot. Tumango ng bahagya si Elisa, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling malayo at puno ng pag-aalala. Lumapit ang maliit na bata kay Adrian. Kinuha ni Maya ang magaspang, sugatan, at may mga mantsa ng sabon na kamay ni Adrian. Sa isang napakagandang sandali ng tradisyon at paggalang, idinampi ni Maya ang likod ng kamay ni Adrian sa kanyang maliit na noo. Ang pagmamano, isang simpleng kilos, ngunit para kay Adrian, ito ay tila isang basbas mula sa langit. Ang init ng balat ng kanyang anak na dumampi sa kanyang kamay ay nagdulot ng isang matinding kurot sa kanyang puso. Isang mainit na luha ang hindi niya mapigilang kumawala at dahan-dahang dumaloy sa kanyang maruming pisngi. Ang bilyonaryong dating nakikipagkamay sa mga presidente at hari ay tila natunaw sa harap ng isang batang humihingi ng basbas. Tito, bakit po kayo umiiyak? Ang nag-aalalang tanong ni Maya. Masakit po ba ang mga sugat nyo? Hindi nakapagsalita si Adrian. Tumango lamang siya habang pilit na ngumingiti sa gitna ng kanyang mga luha. Ang maliit na daliri ni Maya ay dahan-dahang lumapit sa kamay ni Adrian. Isang banayad na hangin ang lumabas sa bibig ng bata. Hinipan ni Maya ang mga sugat sa kamay ng kanyang ama. Tila naniniwalang ang kanyang hininga ay may kapangyarihang magpagaling sa lahat ng sakit ng mundo. Napatingin si Adrian kay Elisa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang paglambot ng mga mata ng babaeng minahal niya. Ang pader na itinayo ni Elisa sa loob ng 7 taon ay tila nagkaroon ng isang maliit na lamat. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay napuno ng isang tahimik na pangako ng pag-unawa. Naupo silang tatlo sa isang maliit na lamesang gawa sa kahoy sa loob ng karinderya. Naghain si Eliza ng simpleng tanghalian, sinangag na may maraming bawang at tuyo na malutong. Para kay Adrian, na sanay sa mga pagkaing inihahain sa mga mamahaling hotel, ang amoy ng tuyo ay tila ang pinakamasarap na pabango sa buong mundo. Kumain sila ng magkakasama, isang pamilyang pilit na binubuo sa gitna ng kahirapan. Habang kumakain, biglang nag-vibrate ang lumang cellphone ni Adrian sa loob ng kanyang bulsa. Isang text mula sa kanyang dating assistant. Isang mabilis na sulyap ang ginawa ni Adrian sa screen. Sir, naglalabas si Camille ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya. Inililipat niya ito sa mga account sa ibang bansa. May balak siyang tumakas. Napakapit si Adrian sa kanyang kutsara.
Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang katahimikang tinatamasa niya ngayon ay tila ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. May problema ba, Adrian? Ang tanong ni Eliza na nakapansin sa biglang pagbabago ng aura ng lalaki. Wala, Eliza. Huwag mo akong alalahanin. Ang sagot ni Adrian habang pilit na ibinabalik ang kanyang atensyon kay Maya na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga kalaro. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na naputol. Isang malakas na tunog ng pagbasag ang umalingaw-ngaw sa buong karinderya. Isang malaking bato ang bumulusok mula sa labas, tumama sa lumang salamin ng bintana ng tindahan at nagkalat ang mga piraso nito sa ibabaw ng kanilang lamesa. Napayakap si Eliza kay Maya habang ang bata ay nagsimulang umiyak sa takot. Tumayo si Adrian, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa labas ng karinderya, ang dating payapang eskinita ay napuno ng mga anino ng mga lalaking may hawak na pamalo at ang itim na van na kanina pa umaaligid ay tuluyan ng huminto sa harap ng kanilang pintuan. Adrian Monteverde, lumabas ka riyan kung ayaw mong sunugin namin ang buong lugar na ito. Ang sigaw ng isang boses na tila pamilyar kay Adrian. Ang digmaan na pilit niyang tinatakasan ay muling kumatok sa kanyang pintuan at sa pagkakataong ito, wala siyang balak na talikuran ang kanyang mag-ina. Ang bawat piraso ng basag na salamin sa ibabaw ng kanilang lamesa ay tila naging mga matatalim na bituin na naglalarawan ng pagkawasak ng kanilang munting kapayapaan. Ang amoy ng masarap na tuyo at bawang ay mabilis na napalitan ng amoy ng alikabok at usok mula sa labas. Isang malakas na sipa sa pintuan ang nagpabagsak sa kahoy na harang at pumasok ang 5 lalaking may dalang mga pamalo. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa likod ng itim na tela. Lumayo kayo sa bata! Ang sigaw ni Adrian habang mabilis na humarang sa harap ni na Eliza at Maya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga sugatang daliri ay humahawak ng mahigpit sa gilid ng lamesa. Ngunit hindi tumigil ang mga lalaki. Sinimulan nilang paghahampasin ang mga upuan. Itumba ang mga kaldero ng ulam na pinaghirapang lutuin ni Eliza mula pa kaninang madaling araw. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bakal na kagamitan sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Tila isang malupit na musika ng pagkawasak. Ang bawat kalabog ay tila isang suntok sa dibdib ni Eliza. Ang pera! Ang pera para sa gamot ni Maya! Ang histerikong sigaw ni Eliza nang makita niyang kinuha ng isang lalaki ang isang lumang garapon ng Nescafe sa ibabaw ng estante. Sa loob niyon ay ang mga barya at lukot na 20 pesos na inipon ni Eliza sa loob ng ilang buwan. Ang tanging pag-asa nila para sa susunod na check-up ng bata. Bitawan mo yan! Ang sigaw ni Adrian, ngunit bago pa siya makalapit ay isang malakas na hampas ng pamalo ang tumama sa kanyang balikat. Napaluhod si Adrian sa sakit. Ang kanyang mukha ay namula, habang pilit na kinakagat ang kanyang labi upang hindi dumaing sa harap ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, isang marangyang itim na van ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng asul na silk dress. Ang kanyang mga takong ay tumatama sa maputik na kalsada ng may kasamang pandidiri. Si Camille Monteverde. Ang kanyang presensya ay tila isang lason na kumalat sa hangin. Mas mabaho pa sa kahit anong dumi sa looban. Tigil! Ang malamig na utos ni Camille. Agad na huminto ang mga lalaki sa kanilang pagwasak. Ngunit nanatili silang nakapaligid sa maliit na pamilya. Dahan-dahang lumakad si Camille papasok sa loob ng karinderya. Pinagmasdan niya ang paligid, ang mga basag na pinggan, ang natapong kanin sa sahig, at ang amoy ng kahirapan na tila diring-diri siyang malanghap. Tumingin siya kay Adrian na kasalukuyang nakaluhod sa putikan, hawak ang kanyang nasaktang balikat. Tingnan mo ang sarili mo, Adrian.
Ang mapanuyang boses ni Camille ay puno ng tagumpay. Isang bilyonaryong nakaluhod sa gitna ng mga basura. Isang CEO na naguhugas ng plato para sa isang babaeng hindi man lang marunong magsuklay. Hindi ba't ang sarap panoorin? Lumapit si Camille kay Elisa, na kasalukuyang yakap-yakap si Maya. Sa ilalim ng lamesa, nakita ni Adrian si Aling Rosa na maingat na hinila si Maya mula sa bisig ni Elisa upang itago ang bata sa likod ng isang malaking sako ng bigas. Ang matanda ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Maya. Pilit na pinatatahimik ang bata sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang daliri sa kanyang mga labi. Ito ang golden moment sa gitna ng karahasan, ang pagkakaisa ng mga dukha upang protektahan ang pinakainosente sa kanila. Ikaw, ani Camille, habang itinataas ang baba ni Eliza gamit ang dulo ng kanyang mamahaling payong. Akala mo ba ay makukuha mo ang lahat sa pamamagitan ng pagpapaiyak at paggamit sa bata? Ang bawat sentimong nawawala sa kumpanya dahil sa pag-alis ni Adrian ay sisingilin ko sa'yo. Ganyan ang nangyayari kapag kumakabit ka sa asawa ng iba. Nagiging abo ang lahat ng hawakan mo. Hindi ako kabit! Ang matapang na sagot ni Eliza, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ikaw ang nagnakaw sa amin ng pagkakataon na maging pamilya 7 taon na ang nakalipas. Isang matunog na sampal ang naririnig sa buong karinderya. Ang mukha ni Elisa ay napalingon sa lakas ng tama ng kamay ni Camille. Ang pisngi ni Elisa ay agad na namula at isang maliit na agos ng dugo ang lumabas sa kanto ng kanyang labi. Wala kang karapatang magsalita. Sa harap ko ng ganyan linta ang bulyaw ni Camille. Itinaas muli ni Camille ang kanyang kamay upang sundan ng isa pang sampal. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot at kawalan ng katinuan. Ngunit bago pa dumampi ang palad ni Camille, sa mukha ni Elisa isang malakas at magaspang na kamay ang humuli sa kanyang braso sa gitna ng hangin. Si Adrian. Nakatayo na siya ngayon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kahit anong awa. Ang kanyang mga sugatang daliri ay bumaon sa maputing balat ni Camille, sapat na para mapangiwi ang babae sa sakit. Huwag na huwag mo siyang dadampian muli. Ang boses ni Adrian ay mababa, parang ungol ng isang leon na handang pumatay. Wala na akong pakialam sa yaman mo, Camille. Wala na akong pakialam sa pangalan ko. Pero kapag sinaktan mo uli ang mag-ina ko, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa imperyong ipinagmamalaki mo. Sa labas, ang mga kapitbahay sa looban ay nagsisimula ng magtipon-tipon, may hawak na mga itak, pala, at mga pira-pirasong kahoy. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panggigil. Napansin ito ng mga tauhan ni Camille at nagsimula silang umatras ng bahagya. Ngunit si Camille ay hindi natakot. Isang nakapangingilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matapang ka na ngayon, Adrian. Sige, protektahan mo sila. Pero paano mo sila poprotektahan kung ang mismong batas ang kukuha sa bata? Inilabas ni Camille ang isang papel mula sa kanyang bag. Isang subpoena para sa custody of minor. See you in court, Adrian. Let's see kung kanino ibibigay ng judge ang bata. Sa isang bilyonaryong may-ari ng ospital o sa isang kargador at labandera na hindi man lang makabili ng oxygen? Ang bawat yabag ng mga paa ng mga kapitbahay sa looban ay tila isang malakas na kulog na nagpayanig sa kalsada. Hawak ang kanilang mga itak pala at mga pira-pirasong kahoy. Ang mga tao ay dahan-dahang nakapaligid sa mga tauhan ni Camille. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panggigil. Isang pagkakaisa ng mga dukha na sawa na sa pang-aabuso ng mga makapangyarihan. Lumayo kayo sa kanila! Ang sigaw ni Mang Berting, ang matandang panday. Habang itinataas ang kanyang martilyo, hindi nyo na kami matatakot. Isang hakbang pa at hindi kayo makakalabas ng buhay sa eskinita na ito. Nakita ni Camille ang panganib sa mga mata ng mga tao. Ang kanyang pagiging aristokrata ay walang silbi sa gitna ng galit ng masa. Sa isang mabilis na senyas,
Inutusan niya ang kanyang mga goons na umatras. Sumakay siya sa kanyang van nang may kasamang matinding puot. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto, tinitigan niya si Adrian nang may pangako ng mas matinding gulo. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ay uant-unting naglaho, iniiwan ang katahimikan ng pagkawasak sa loob ng karinderya. Gabi na. Ang ulan sa labas ay banayad na lamang. Ang bawat patak ay tila isang malungkot na himig na humahaplos sa mga butas na yero. Sa loob ng karinderya, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na gasera na nakalagay sa ibabaw ng tumba-tumbang lamesa. Nakatitig si Adrian sa kawalan, nakaupo sa isang sementadong baitang. Ang kanyang muka ay puno ng mga pasa, ang kanyang labi ay may maliit na hiwa, at ang kanyang balikat ay tila naging bato sa tindi ng sakit mula sa hampas ng pamalo kanina. Ngunit mas masakit para sa kanya ang makitang nakalugmok si Elisa sa isang sulok. Pinupulot ang mga barya ng garapong ipon nila na nagkalat sa sahig. "Elisa, pakiusap. Tumigil ka na," ang mahinang sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagsisisi. Hindi sumagot si Eliza. Dahan-dahan siyang tumayo. Bitbit ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at isang lumang puting bimpo. Lumapit siya kay Adrian at naupo sa kanyang tabi. Ang bawat galaw ni Elisa ay maingat. Tila ba anumang pagkakamali ay magdudulot ng muling pagguho ng kanyang mundo. "Huwag kang malikot!" ang pabulong na utos ni Elisa. Ang kanyang tinig ay malamig pa rin, ngunit may isang uri ng pag-aalaga na hindi niya kayang itago. Isinawsaw ni Elisa ang bimpo sa tubig at dahan-dahang idinampi ito sa pasa sa pisngi ni Adrian. Napapikit si Adrian sa hapdi, ngunit hindi siya gumalaw. Ramdam niya ang init ng hininga ni Elisa sa kanyang mukha. Ang bawat haplos ng bimpo ay tila isang gamot na humihilom, hindi lamang sa kanyang sugat sa balat, kundi pati na rin sa sugat ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka ay naging napakaliit, sapat na para marinig ni Adrian ang mabilis na tibok ng puso ni Elisa. Ang amoy ng sabon at ulan ay humahalo sa init ng kanilang mga katawan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit ng nakalipas na 7 taon ay tila dahan-dahang natutunaw. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliring puno ng galos ay maingat na humawak sa palad ni Eliza na may hawak na bimpo. Pinatigil niya ang paglilinis nito. Hinaplos ni Adrian ang likod ng kamay ni Eliza gamit ang kanyang hinlalaki, isang napakaliit ngunit napakalalim na kilos ng pagsuyo. "Patawad, Elisa," ang bulong ni Adrian. "Patawad sa lahat ng luhang idinulot ko. Patawad dahil hinayaan kong maging ganito tayo." Yumuko si Eliza. Ang kanyang buhok ay dahan-dahang lumaylay sa kanyang mga balikat. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa kamay ni Adrian. Isang matagal na katahimikan ang namayani, punong-puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig. Ipinatong ni Elisa ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Ang balikat na kanina lamang ay ginamit ni Adrian upang protektahan siya mula sa pananakit ni Camille. Ipinikit ni Adrian ang kanyang mga mata at dahan-dahang isinandal ang kanyang pisngi sa tuktok ng ulo ni Elisa. Ang amoy ng buhok nito ay tila isang pamilyar na tahanan na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng ilang minuto, nawala ang takot, nawala ang banta ni Camille, at nawala ang kahirapan ng mundo. Sila lamang dalawa sa gitna ng madilim na karinderya, nagbibigay ng init sa isa't isa. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nabura ng isang tunog mula sa loob ng bahay, isang tunog na nagpatigil sa tibok ng puso ni Adrian. Isang mahina at hirap na paghinga. Ang tunog ng hika na tila isang huni ng isang maliit na ibong naghihingalo. "Mama, Mama, hindi po ako makahinga." Ang paos na tawag ni Maya. Mabilis na tumayo ang dalawa.
Patakbong pumasok si Elisa sa silid at nakita si Maya na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nangingitim na sa kakulangan ng hangin. Ang kanyang mga labi ay halos kulay asul na sa gitna ng dilim. Ang bata ay namimilipit sa banig, tila binabangungot sa gitna ng gising. Ang gamot! Ang inhaler ni Maya! Ang sigaw ni Elisa habang hinahanap ang garapon na ninakaw ng mga tauhan ni Camille kanina. Nang makita ni Elisa ang garapon, wala na itong laman. Kinuha ng mga tauhan ni Camille ang bawat barya, bawat sentimong dapat sana ay pambili ng bagong gamot. Walang kahit anong matitira para iligtas ang bata. Adrian, wala na tayong pera. Hindi siya makahinga. Ang histerikong sigaw ni Elisa habang yakap-yakap ang nanghihinang anak. Tumingin si Adrian sa kanyang paligid. Ang kanyang mga bulsa ay walang laman. Ang kanyang mamahaling relo ay nasa mansyon na. Siya ay isang dating bilyonaryo na walang kahit na anong maibibigay upang iligtas ang buhay ng sarili niyang anak sa gitna ng isang madilim na gabi. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pagbagsak ng buhangin sa orasan ng buhay ni Maya. Ano ang gagawin ni Adrian upang makakuha ng tulong sa gitna ng gabi sa isang lugar na tinalikuran na ng gobyerno at pinaglalaroan ng mga makapangyarihan? Ang bawat hakbang ni Adrian sa madilim at maputik na eskinita habang karga-karga ang nanghihinang katawan ni Maya ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang bawat huni ng paghinga ng bata ay tila isang mabilis na pag-ubos ng oras sa isang orasan. Sa wakas, narating nila ang isang pampublikong klinika, isang lugar na puno ng mga taong naghihintay, amoy ng gamot at kapabayaan, at mga pasilyong punong-puno ng mga higaang bakal na kinalawang na. Pakiusap, ang anak ko, hindi siya makahinga. Ang pasigaw na pagsusumamo ni Adrian sa mga nurse. Matapos ang ilang oras ng matinding kaba, pansamantalang nailigtas si Maya sa pamamagitan ng isang luma at maingay na nebulizer. Ngunit ang balita ng doktor ay tila isang panibagong kidlat na tumama kay Adrian. Ligtas na siya sa ngayon, pero kailangan niya ng operasyon sa puso sa lalong madaling panahon. Ang hika niya ay sintomas lang ng mas malalim na problema. At ang operasyong yon, aabutin ng milyon-milyon. Tiningnan ni Adrian si Elisa na kasalukuyang nakayuko sa gilid ng higaan ni Maya. Hinahaplos ang maliit na kamay ng anak. Doon ay napagtanto ni Adrian ang isang masakit na katotohanan. Hindi sapat ang pagiging kargador. Hindi sapat ang pagpapakumbaba. Upang talunin ang mga halimaw na tulad ni Camille, kailangan niyang gamitin ang tanging bagay na hindi nakuha sa kanya nang lisanin niya ang mansyon, ang kanyang utak at ang kanyang kaalaman bilang isang CEO. Eliza, bantayan mo si Maya. May kailangan akong gawin, ang mahinang sabi ni Adrian. Bago siya umalis, dahan-dahan niyang hinalikan ng noo ng kanyang anak at hinawakan ng balikat ni Eliza nang may kasamang matinding determinasyon. Naglakad si Adrian patungo sa isang madilim at maliit na kapehan sa kanto ng isang mataong kalsada. Doon, sa isang sulok na hindi masyadong nasisinaga ng ilaw, naghihintay ang isang lalaking naka-hoodie. Si Leo, ang dating IT head ng Monteverde Group at ang tanging taong nanatiling tapat kay Adrian sa kabila ng lahat. Sir Adrian, akala ko ay hindi na kayo magpapakita, ang pabulong na bati ni Leo. Nagkakagulo na sa kumpanya. Inililipat ni Ma'am Camille ang lahat ng assets sa mga dummy accounts sa ibang bansa. Isang linggo na lang at wala nang matitira sa Monteverde Group kundi mga utang. Hindi natin hahayaang mangyari iyon, Leo. Ang sagot ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagsik. Kailangan ko ng access sa secret server ng kumpanya. Kailangan ko ang mga ebidensya ng korupsyon ni Camille at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang sunog sa looban ay sinadya. Mahirap yan, sir. Binago nila ang lahat ng passwords at kailangan natin ng matinding koneksyon at high-end na laptop
para mapasok ang firewall nila. Ang nag-aalalang sabi ni Leo. Bumalik si Adrian sa looban nang may mabigat na pasanin. Wala siyang pera para bumili ng kahit anong kagamitan. Ngunit nang malaman ng mga tao sa komunidad ang kanyang balak, isang hindi inaasahang himala ang nangyari. Ang mga tao sa looban, ang mga labandera, ang mga kargador, ang mga tricycle driver ay nagsimulang magtipon-tipon sa tapat ng sirang karinderya ni Elisa. Si Mang Berting ay may dalang lumang laptop na galing sa kanyang anak na nagtatrabaho sa opisina. Ang iba ay nagdala ng mga extension wire at nag-ambag-ambag ng load para sa isang pocket wifi. Ngunit ang pinakanakakaantig na sandali ay nang lumapit si Aling Rosa kay Adrian. Hawak ng matanda ang isang maliit na lata ng gatas. Ang kanyang alkansya na puno ng mga barya at lukot na 20 pesos. Adrian, anak, ito ang naipon ko mula sa pagtitinda ng kape sa loob ng 2 taon. Pambili sana ito ng bagong pustiso ko, pero mas kailangan ito ni Maya. Gamitin mo ito para maibalik ang hustisya sa atin. Ang golden moment na ito ay nagpaluha kay Adrian. Ang bilyonaryong dating hindi tumitingin sa barya ay tila natunaw sa kabutihan ng pusong dukha. Tinanggap ni Adrian ang lata, hindi bilang limos, kundi bilang isang sagradong sandata para sa darating na laban. Nagsimulang magtrabaho si Adrian sa gitna ng init at ingay ng looban. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagpindot sa keyboard ay tila naging isang ritmo ng pag-asa. Sa bawat code na isinusulat niya, unti-unting nabubuwag ang mga pader na itinayo ni Camille. Nakikita na niya ang mga transaksyon, ang mga lihim na usapan, at ang mga katotohanang magpapabagsak sa reyna ng mga Monteverde. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig at tahimik na silid ng ospital, mag-isang binabantayan ni Elisa ang kanyang anak. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ni Elisa ang tawag, ang boses sa kabilang linya ay tila isang malamig na hangin na nagpabagsak sa kanyang balat. Si Doña Carmen. Elisa, alam kong hirap na ang anak mo. Ang panimula ng matandang babae, ang tinig ay puno ng pekeng awa. May dala akong tseke rito, 5 milyon. Sapat para sa operasyon ni Maya at para magkaroon kayo ng bagong buhay sa probinsya. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin kay Adrian na hindi mo na siya kailangan, na ginamit mo lang siya, at tuluyan niyo na siyang iwan ng walang paalam. Napatingin si Eliza kay Maya na mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na dibdib ay nahihirapang tumaas at bumaba. 5 milyon. Ang buhay ng kanyang anak kapalit ng puso ng lalaking nagsisimula na niyang pagkatiwalaan muli. Ano ang pipiliin ng isang inang dumanas ng lahat ng hirap? Ang kaligtasan ng kanyang anak? O ang katapatan sa lalaking minsan na siyang winasak? Huwag kang mapagmataas, Elisa. Ang 5 milyong ito, ang tanging tiket ng anak mo patungo sa buhay. Sa huli, ikaw ang papatay sa sarili mong anak kung pipiliin mo ang iyong damdamin kaysa sa kanyang kaligtasan. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa loob ng isang mamahaling kapehan sa tapat ng ospital. Sa ibabaw ng lamesang may puting tela, isang maliit na piraso ng papel ang nakalatag. Isang tseke na may nakasulat na halagang hindi kailanman nakita ni Elisa sa buong buhay niya. 5 milyon. Sapat na para sa pinakamagandang doktor, para sa bagong puso ni Maya, at para sa isang kinabukasang hindi na kailangang dumanas ng gutom at usok. Tiningnan ni Eliza ang kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa ilalim ng lamesa. Nanginginig ang mga ito. Ang bawat kuko niya ay may mantsa pa rin ng uling mula sa nasunog nilang karinderya. Sa kabilang banda, ang mga kamay ni Doña Carmen ay makinis. May mga diamanting kumikinang sa bawat galaw. Tila ba ang bawat hininga nito ay binabayaran ng ginto. Isang pirma mo lang dito, Elisa. Isang kasinungalingan para sa buhay ni Maya.
Pagpapatuloy ni Doña Carmen, ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagsisisi. Sabihin mo kay Adrian na ginamit mo lang siya. Sabihin mo na ang habol mo lang ay ang pera niya. At ngayong wala na siyang yaman, ayaw mo na sa kanya. Pagkatapos, umalis kayo. Maglaho kayo na parang bula. Bumalik si Eliza sa ospital nang may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Habang tinitingnan niya si Maya sa loob ng ward, ang tunog ng bawat hirap na paghinga ng bata ay tila isang sumbat sa kanyang pagkatao. Ang bawat huni ng makina sa tabi ng higaan ay tila nagtatanong, "Ipagpapalit mo ba ang buhay ko para sa isang lalaking 7 taon kang kinalimutan?" Gabi na nang makauwi si Eliza sa kanilang sirang tahanan sa looban. Naratnan niya si Adrian na nakaupo sa sahig, tutok na tutok sa lumang laptop. Ang kanyang mga mata ay mapula na sa puyat, ngunit may kislap ng tagumpay. "Eliza, narito ka na pala!" Masayang bati ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng sigla na matagal na niyang hindi naririnig. "Malapit na, Eliza. Nakuha ko na ang access sa main server. Sa loob ng 2 araw, maibubunyag ko na ang lahat ng ginawa ni Camille. Mababawi ko ang kumpanya at maibibigay ko na sa inyo ang buhay na nararapat para sa inyo." Hindi sumagot si Eliza. Dahan-dahan siyang lumapit sa kalan at nagsimulang magluto. Inihanda niya ang paboritong pagkain ni Adrian, isang simpleng adobo na may maraming bawang. Ang amoy nito ay pumuno sa maliit na silid. Ito ang kanilang huling hapunan, ngunit si Adrian ay walang kaalam-alam. "Kumain ka muna, Adrian. Kailangan mo ng lakas," ang mahinang sabi ni Eliza. Pinagmasdan niya ang lalaking kumakain ng may gana, ang lalaking tinalikuran ang lahat ng karangyaan para lamang makasama sila sa putikan. Ang bawat subo ni Adrian ay tila isang kutsilyong humahati sa puso ni Eliza. Matapos kumain, habang natutulog si Adrian sa tabi ng laptop dahil sa sobrang pagod, dahan-dahang lumapit si Eliza sa tanging bag na dala ng lalaki. Kinuha niya ang nag-iisang polo ni Adrian. Ang polong suot nito nang lisanin nito ang mansyon. Maingat niya itong itiniklop. Pinapawi ang bawat lukot ng tela gamit ang kanyang mga palad. Sa isang golden moment na puno ng pait, kinuha ni Eliza ang kanyang maliit na rosaryo. Isang rosaryong gawa sa kahoy na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Isinilid niya ito sa bulsa ng polo ni Adrian, kasama ang isang munting hiling na naway protektahan ng lalaki sa darating na unos. Ito ang kanyang tahimik na pagpapaalam, isang sakripisyong walang nakakaalam, kundi ang 4 na sulok ng kanilang dampa. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng init para kay Adrian. Nagising siyang mag-isa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Wala ang amoy ng kape, wala ang ingay ng mga kaldero, at wala ang tinig ni Eliza. Sa ibabaw ng laptop, may isang lukot na piraso ng papel. Ang bawat letra sa sulat ay tila mga patak ng luha na natuyo na sa paglipas ng gabi. "Adrian, patawad. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Akala ko ay sapat na ang pagbabalik mo. Pero ang hirap pala. Tama si Doña Carmen, hindi tayo para sa isa't isa. Ginamit lang kita para makakuha ng atensyon. Pero ngayong wala ka nang maibibigay, mas pinipili ko ang seguridad. Huwag mo na kaming hanapin. Masaya na kami ni Maya sa bagong simula na ibinigay ng iyong ina. Kalimutan mo na kami." Nabitawan ni Adrian ang sulat. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya makapaniwala. Ang Eliza na kilala niya ay hindi marunong sumuko sa pera. Ngunit ang katotohanang wala na sila sa ospital at wala na sila sa looban ay isang katotohanang hindi niya matanggap. Hindi mo ito magagawa, Eliza." Ang bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Ngunit sa labas ng bahay,
Isang pamilyar na tunog ang narinig ni Adrian. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Nang lumabas siya, nakita niya si Camille na nakasandal sa kanyang kotse. May hawak na baso ng juice at isang nakapangingilabot na ngiti sa kanyang mga labi. Sabi ko naman sa'yo, Adrian, in the end, everyone has a price, kahit ang dakilang Elisa mo. Ani Camille habang itinataas ang kanyang shades. Now that the distractions are gone, baka gusto mo nang bumalik sa trabaho? O gusto mong panoorin kung paano ko tuluyang dudurugin ang pusong itinira mo sa kanila? Nasaan na sina Elisa at Maya? At totoo nga bang tinalikuran na ni Elisa ang lahat para sa 5 milyon? Or may mas malalim na plano ang tadhana para sa kanilang tatlo? Ang mga salita ni Camille ay parang mga langgam na gumagapang sa balat ni Adrian. Makati, nakakairita, at puno ng kamandag. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman ni Adrian ang isang kakaibang kalinawan. Ang Elisa na kilala niya, ang babaeng mas pinili ang pagtulog sa banig kaysa sa pera, ay hindi susuko ng ganoon kadali. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi nagtutugma. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niyo, Camille. Ngunit hindi ako naniniwala sa sulat na yon. Ang mariing sabi ni Adrian, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng isang bagong tuklas na determinasyon. Tinalikuran niya si Camille na parang isang basurang hindi karapat-dapat pansinin at mabilis na naglakad palayo sa looban. Alam ni Adrian na hindi niya matatalo sina Camille sa pamamagitan ng pagiging mahirap. Kailangan niyang pumasok sa lungga ng leon upang talunin ang mga ito mula sa loob. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride para sa mas malaking laban, ang laban para sa buhay ni Maya at sa katotohanan. Kinagabihan, sa gitna ng isang marangyang hapunan na puno ng mga business partners, isang figura ang biglang lumitaw sa pintuan ng dining hall ng Monteverde Mansion. Si Adrian. Ngunit hindi na siya ang gusgusing lalaki mula sa looban. Nakasuot siya ng isang luma ngunit malinis na suit. Isang suit na inutang niya mula kay Leo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila isang maskarang perpektong nilikha para sa isang huwad na pagbabalik. Adrian, what a pleasant surprise! Ang pekeng sigaw ni Camille habang mabilis na tumatakbo palapit sa kanya. I knew you'd come back to your senses. Welcome home, my love. Hindi nagsalita si Adrian. Hayaan niyang yakapin siya ni Camille sa harap ng lahat ng tao. Habang nakayakap ang babae, ang pabango nito ay tila isang sumpa na muling bumabalot sa kanya. Nasaan sila, Camille? Ang pabulong na tanong ni Adrian, sapat lang para marinig nilang dalawa. They're safe, in the best hospital, getting the best treatment money can buy. Courtesy of me. Ang ngising sagot ni Camille. Now, be a good boy and play along. Our empire needs its king back. Sa mga sumunod na araw, ang Monteverde Mansion ay naging isang teatro ng kasinungalingan. Si Adrian ay muling naupo sa kanyang trono bilang CEO. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang pagganap sa isang pelikulang puno ng tensyon. Sa umaga, siya ang masunuring asawa, ang CEO na pumipirma sa mga kontrata. Ngunit sa gabi, habang si Camille ay natutulog sa kanilang malawak na kama, si Adrian ay nagiging isang anino na gumagapang sa dilim. Ginamit niya ang kanyang access upang kopyahin ang mga files, upang itrace ang mga bank transfers, at upang hanapin ang huling piraso ng ebidensya na magpapabagsak kay Camille, ang red folder na naglalaman ng mga sikreto tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Isang gabi, habang abala si Camille sa isang social event, alam ni Adrian na ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa private office ni Camille. Isang silid na bawal pasukin ng kahit na sino, kahit siya. Ang amoy ng katad at ng pera ay pumuno sa hangin. Sa likod ng isang malaking painting, nakita ni Adrian ang isang nakatagong vault.
Gamit ang kaalaman niya sa mga password na nakuha niya mula sa server, nagsimulang mag-input si Adrian ng mga numero. Ang bawat click ng dial ay tila isang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, isang maliit na tunog ang narinig niya at ang pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas. Sa loob, naroon ang mga dokumento na magpapabagsak sa imperyo ni Camille. Ngunit bago pa man niya makuha ang pulang folder, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. "Looking for something, Adrian?" Napalingon si Adrian. Nakatayo doon si Camille, ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng galit kundi isang nakapangingilabot ng ngiti. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit at makinang na baril, nakatutok ng diretso sa dibdib ni Adrian. "Akala mo ba ay ganoon kadali?" tanong ni Camille habang dahan-dahang lumalakad palapit. "Every move you make, every breath you take, I've been watching you. Mula pa nung bumalik ka rito, alam ko na ang plano mo. You really think you can outsmart me in my own game?" Itinutok ni Camille ang baril sa noo ni Adrian. "Say goodbye, my love. Oras na para magpahinga ka na. Forever." Ngunit bago pa man makalabit ni Camille ang gatilyo, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw sa pintuan. "Huwag, Camille!" Si Doña Carmen. Ang ina ni Adrian ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na hindi pa nakikita ni Adrian kailanman. "Huwag mong dungisan ang mga kamay mo sa dugo ng sarili nating pamilya." Ngunit isang masamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille. "Sarili nating pamilya? Oh, Donya, kung alam mo lang, ang pulang folder na yan. Hindi lang tungkol sa pagkamatay ng asawa mo. It's also about a little secret. A secret about Adrian's real father." Napatingin si Adrian kay Camille. Pagkatapos ay sa kanyang ina na tila namutla at nawalan ng lahat ng kulay. Ano ang ibig sabihin ni Camille? Ang buong buhay ni Adrian ay tila isang malaking kasinungalingan na malapit ng ibunyag sa ilalim ng malamig na dulo ng isang baril. Ang bawat salita ni Camille ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid. Ang dulo ng baril na nakatutok sa noo ni Adrian ay malamig, ngunit mas malamig pa ang katotohanang unti-unting lumalabas sa dilim. Ang lalaking kinilala niyang ama sa buong buhay niya ay maaaring hindi ang tunay niyang ama. "Ano ang ibig mong sabihin, Camille?" Ang nanginginig na tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babaeng may hawak ng kanyang buhay. "O hindi ba't mas magandang marinig mo mismo mula sa iyong minamahal na ina?" ani Camille habang tumitingin kay Doña Carmen ng may kasamang panunuya. "Sabihin mo sa kanya, Doña, sabihin mo sa kanya na ang tunay niyang ama ay ang lalaking mortal na kaaway ng pamilya Monteverde. Ang lalaking inakala ng lahat na pinapatay ng asawa mo. Ang lalaking si Don Ricardo Galvez, ang aking ama." Ang revelasyon ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng silid. Si Adrian ay anak ng ama ni Camille. Sila ay magkapatid. Ang kasal nila ay isang kasalanan. At ang buong imperyong itinayo nila ay nakabatay sa isang napakalaking kasinungalingan. Bumagsak si Doña Carmen sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay umaling-aw-ngaw sa buong mansyon. Sa gitna ng kaguluhan ng isipan ni Adrian, isang bintana ng pagkakataon ang nagbukas. Ginamit niya ang pagkagulat ni Camille upang mabilis na agawin ang baril mula sa kamay nito. Nag-agawan sila sa sahig. Ang kanilang mga katawan ay nagpagulong-gulong sa gitna ng mga nagkalat na dokumento. Sa gitna ng pag-aagawan, isang malakas na putok ang narinig. Isang katahimikan at isang mabilis na agos ng dugo ang nagsimulang dumaloy sa makinis na sahig na gawa sa marmol. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, nagising si Elisa mula sa isang magaan na pagkakatulog. Sa tabi ng higaan ni Maya, may isang maliit na tray ng pagkain na hindi niya alam kung saan nanggaling. Sa ibabaw nito, isang simpleng sinangag na may maraming bawang at isang pirasong tuyo. Ang pagkain ng mga dukha sa gitna ng isang mamahaling ospital. Sa ilalim ng plato,
May isang maliit na piraso ng tissue na may nakasulat na pamilyar na letra. Maghintay ka, malapit na. Napahawak si Elisa sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pag-asa. Hindi siya iniwan ni Adrian. Ang lahat ng ito ay isang plano. Nakikipaglaban ang lalaki para sa kanila. Ang bawat hirap, bawat kasinungalingan, at bawat sakripisyo ay may dahilan. Niyakap ni Eliza ang tissue. Inaamoy ang pamilyar na amoy ng lalaking minamahal niya na tila nakakapit sa papel. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng tahimik na pananabik at pagbabalik ng tiwala. Kinabukasan, ang balita tungkol sa isang putukan sa loob ng Monteverde Mansion ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ngunit walang detalye, walang pangalan, at walang kumpirmasyon. Ang tanging alam ng lahat ay may isang malaking charity gala na magaganap sa gabing iyon. Isang gabing inorganisa ni Camille para sa mga batang may sakit sa puso. Isang malupit na kabalintunaan na tanging si Adrian lang ang nakakaalam. Alam ni Adrian na ito na ang huling yugto ng kanilang laban. Kailangan niyang ilantad ang lahat ng kasinungalingan sa harap ng buong mundo, sa mismong entablado na inihanda ni Camille para sa kanyang sariling tagumpay. Ngunit may isang problema. Si Maya. Nalaman ni Adrian mula kay Leo na may plano si Doña Carmen na ilipat si Maya sa isang private facility sa ibang bansa sa mismong araw ng gala upang gamitin itong alas laban sa kanya. Ang oras ay unti-unti nang nauubos. Isang araw bago ang malaking gabi, habang nag-aayos si Eliza ng mga damit ni Maya sa ospital, isang grupo ng mga nurse ang biglang pumasok sa silid. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon at ang kanilang mga kilos ay mabilis at organisado. Ma'am Elisa, kailangan po naming ilipat si Maya sa special care unit para sa kanyang final check-up bago ang operasyon. Ang sabi ng isang nurse habang itinutulak ang isang wheelchair. May naramdamang mali si Eliza. Ngunit bago pa siya makapalag, mabilis na binuhat ng mga lalaking nakauniforme ng ospital si Maya at inilagay sa wheelchair. Pilit na pinigilan ni Eliza ang mga ito, ngunit itinulak siya ng isang gwardiya palayo. Saan niyo dadalhin ang anak ko? Ang histerikong sigaw ni Eliza habang sinusundan ng mga ito sa pasilyo. Ngunit ang mga pinto ng elevator ay mabilis na nagsara sa kanyang harapan. Naiwang mag-isa si Eliza sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng ospital. Ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang tanging yaman, ay muling kinuha sa kanya ng mga taong may kapangyarihan. Wala siyang kaalam-alam na sa kabilang linya ng telepono, si Doña Carmen ay nagbibigay ng huling utos. Dalhin niyo na ang bata sa private plane. Siguraduhin niyong hindi siya makikita ni Adrian bago ang gala. Ito na ang huli nating alas laban sa kanya. Ang bawat flash ng camera sa Monteverde Grand Ballroom ay tila isang mabilis na kislap ng kidlat na nagpapaliwanag sa marangyang kapaligiran. Naroon ang mga pinakamayayamang pamilya ng Pilipinas, mga politiko, at mga sikat na personalidad. Lahat ay nakadamit ng elegante para sa tao ng charity gala ni Camille Monteverde. Ang bawat champagne glass na kumikinang, ang bawat perlas na kumikinang sa mga leeg ng mga babae ay sumisigaw ng kayamanan. Isang huwad na kayamanan na malapit ng gumuho. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Camille. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown na puno ng diamante. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ngiti. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Ang bawat sentimo na ibinibigay nyo ay mapupunta sa mga batang nangangailangan ng operasyon sa puso. Para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Camille ay tila ang epitome ng kagandahan at kabaitan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, siya ay isang ahas na handang manuklaw. Ngunit habang nagpapahinga si Camille, sa likod ng entablado, isang lalaki ang dahan-dahang naglakad papasok sa ballroom. Hindi siya nakasuot ng suit na galing sa mga mamahaling designer. Sa halip,
Suot niya ang isang kupas na puting polo at pantalon na galing sa looban. Ang kanyang uniforme mula sa putikan. Ang kanyang buhok ay hindi perpektong ayos at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Si Adrian Monteverde, isang sampal sa mukha ng bawat elitista sa silid. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malaking ingay ang narinig mula sa likod ng entablado. Isang matinding gulo. At pagkatapos, ang boses ni Leo, ang IT head, ay umalingaw-ngaw sa speaker. "Ma'am Camille, may technical problem po tayo sa presentation." Napalingon si Camille nang may pagtataka. Ngunit huli na ang lahat. Biglang nag-flash ang malaking LED screen sa likod ng entablado. Ang dating logo ng Monteverde Group ay napalitan ng isang video footage, isang video ng mga bank transfers, mga account sa ibang bansa, at mga lihim na transaksyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Mga transaksyong walang kinalaman sa charitable works, kundi sa personal na yaman ni Camille. Ipinakita rin sa screen ang mga email exchange at text messages sa pagitan ni Camille at ng isang contractor. Ang order para sa demolisyon ng looban at ang planong sunugin ang karinderya ni Eliza para linisin ang lugar. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibinging. Ang bawat tawanan ay napalitan ng pagkabigla. Ang bawat ngiti ay napalitan ng pandidiri. Nagkagulo ang mga investors, nagsimulang magbulungan ng mga tao, ang bawat isa ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ito ang mukha ng katotohanan. Ang sigaw ni Adrian, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Mas malakas pa sa kahit anong mikropono. Ito ang tunay na Adrian Monteverde. Isang magnanakaw, isang sinungaling, ang bilyonaryo na nagtatago sa likod ng pekeng pagkabanal. Galit na galit si Camille. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang babae ang dahan-dahang lumakad, papasok sa ballroom. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tapang at determinasyon. Si Eliza, sa kanyang tabi, ang mga pulis na handang gumawa ng hustisya. "Camille Monteverde, you are under arrest for fraud, arson and attempted child kidnapping," ang sabi ng hepe ng pulisya. "Kidnapping? Anong kidnapping ang pinagsasabi mo?" Sigaw ni Camille. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang tanong, may isang maliit na tinig ang umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. "Mama, Tito Adrian." Bumukas ang malaking pintuan sa likod ng entablado. Doon ay nakatayo si Maya, hawak ang kamay ni Leo. Ang bata ay ligtas. Matapos ang putukan sa opisina ni Camille, mabilis na tinawagan ni Adrian si Leo upang iligtas si Maya mula sa kamay ni Doña Carmen. Nakuha niya ang bata bago pa man ito makasakay sa private plane. "Hindi! Hindi totoo yan! Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang." Sigaw ni Camille, ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Puro kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay pilit na gawa-gawa ng Adrian na, "Yan para kunin ang lahat ng meron ako." Hinarap ni Adrian si Camille. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Camille. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay magkapatid tayo." Isang mabilis na pag-flash sa screen. Ang pulang folder na inakala ni Camille na hawak niya ang kanyang lihim. Isang dokumento na nagpapatunay na si Adrian ay anak ni Don Ricardo Galvez, ang ama ni Camille, ang lalaking mortal na kaaway ng pamilya Monteverde. Ang buong Monteverde Group ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Nagkagulo ang lahat. Ang bawat socialite ay tila hindi makapaniwala. Ang Monteverde Group, ang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, ay nakatayo sa isang imperyong puno ng kasinungalingan, krimen, at pagtataksil. Hindi kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Sigaw ni Camille, ang kanyang tinig ay tila isang baboy na sinasaksak. Sinubukan niyang umakyat sa entablado upang patayin ang screen,
Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at pagkabaliw. Kinuha niya ang isang basag na baso ng alak sa isang lamesa at mabilis na tumakbo palapit kay Elisa na nakatayo sa tabi ni Maya. Kung wala ako, wala kayong lahat. Mamamatay kayong lahat kasama ko. Ang bawat segundo ay tila isang pelikulang nagpapabilis. Kitang-kita ni Adrian ang pagtakbo ni Camille, ang kinang ng basag na baso, at ang kanyang mag-ina na nasa bingit ng panganib. Ang bawat segundo ay tila humihinto, habang si Camille, na may basag na baso ng alak sa kanyang kamay, ay patakbong lumalapit kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagkabaliw. Isang huling pagtatangka na hilahin ang lahat ng kanyang kaaway sa kailaliman ng kanyang impyerno. Hindi kayo magiging masaya! Ang sigaw ni Camille, ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagkasira. Kung mawawala ako, mawawala rin kayong lahat. Ngunit bago pa man makadampi ang matalim na dulo ng baso sa balat ni Eliza, isang matuling anino ang humarang sa pagitan ng dalawang babae. Si Adrian. Sa isang iglap, bumabaon ang basag na baso sa braso ni Adrian. Ang sakit ay tila isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Camille, hindi ng galit, kundi ng isang malalim at malungkot na awa. Tigilan mo na ito, Camille. Ang mahinang sabi ni Adrian, ang kanyang tinig ay puno ng pagod. Wala nang saysay. Walang natira sa lahat ng hinabol mo, kundi sarili mong kasakiman. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit at kinuha si Camille. Nagpumiglas ang babae, pasigaw na nagsasabi ng kung ano-ano, at patuloy na nang iinsulto. Ngunit unti-unting natabunan ng kanyang tinig ng magulong ingay sa paligid. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huli niyang sulyap kay Adrian ay may bahid ng galit at banta, ngunit halatang wala na itong bigat. Sa likod ng entablado, biglang nanghina si Doña Carmen. Namutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilang manginig. Ang kahihiyan, ang pagkawasak ng kanilang pangalan, at ang pagbunyag ng kanilang mga lihim ay tila isang malakas na atake sa kanyang puso. Nagsimula siyang mahirapan sa paghinga, ngunit sa halip na talikuran ng kanyang ina, mabilis na lumapit si Adrian. May doktor po ba rito? Tulungan niyo ang aking ina. Tiningnan siya ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Bakit mo pa ako tinutulungan? Wala na akong ibibigay sa'yo. Dahil kahit saang putik ka pa galing, ma, nanay pa rin kita. Ang sagot ni Adrian, ang kanyang tinig ay puno ng pagpapatawad. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng tahimik na pagpapatawad na ipinakita sa gitna ng kahihiyan ng kanyang ina. Lumapit si Eliza kay Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kinuha niya ang kanyang panyo at maingat na binalot ang sugat sa braso ni Adrian. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-aalaga. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa balat ng lalaki. Adrian, mabuti ka na ba? Ang mahinang tanong ni Eliza. Ngumiti si Adrian, isang tunay na ngiti na galing sa kailaliman ng kanyang puso. Oo, Eliza. Ngayon lang ako naging tunay na mabuti. Tapos na. Malaya na tayo. Inilapit ni Adrian ang kanyang mukha sa mukha ni Eliza. Sa gitna ng mga flash ng kamera, sa gitna ng pagkalito ng mga tao, sa gitna ng kaguluhan ng kanilang mundo, dahan-dahan niyang hinalikan ang noo ni Eliza. Isang halik na puno ng pangako, ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Ito ang kanilang kilig moment na mas makapangyarihan pa sa lahat ng diamante at ginto. Binuhat ni Adrian si Maya na kasalukuyang nakatingin sa kanya nang may paghanga sa kanyang mga mata. Tito Adrian, ang galing mo po. Pinisil ni Adrian ang ilong ng bata. Mas magaling ang mama mo. Siya ang tunay na bayani rito. Sa labas ng Monteverde Grand Ballroom, habang abala ang mga pulis sa pag-imbestiga at ang mga paparazzi sa pagkuha ng mga litrato,
Tinalikuran ni Adrian ang lahat ng nag-aalok na ibalik siya sa kanyang posisyon bilang CEO. Hindi na niya kailangan ang mga gintong hawla, hindi na niya kailangan ang mga huwad na ngiti, at hindi na niya kailangan ang yaman na puno ng lason. Hawak-hawak ang kamay ni Elisa sa isang kamay, at karga-karga si Maya sa kabilang braso. Naglakad si Adrian palayo. Ang kanilang mga yapak sa sementadong daanan ay tila isang bagong simula, isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang dilim ng nakaraan ay dahan-dahang nilamon ng liwanag ng pag-asa. Ang bawat hakbang ay tila isang pagpapaalam sa isang mundong minsan niyang kinasangkutan. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang init ng mga kamay ng kanyang pamilya. Isang init na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kayamanan ng mga Monteverde. 6 na buwan ang lumipas. Ang looban, na minsan ay naging simbolo ng kahirapan at kapabayaan, ay unti-unting nagbago. Hindi na ito ang dating maputik at magulo. Dahil sa kasong isinampa ni Adrian laban sa Monteverde Group at sa mga anomalya ng mga Galvez, ang mga pondo ng charity na ninakaw ay naibalik. Ang bawat sentimo ay ginamit para sa rehabilitasyon ng komunidad. Nagkaroon ng bagong kalsada, malinis na sistema ng tubig, at isang maliit na multipurpose hall para sa mga bata. Sa halip na bumalik sa corporate world, pinili ni Adrian ang isang mas simple ngunit mas makabuluhang buhay. Sa tulong ng mga kapitbahay at sa pera na naibalik sa looban, nagtayo siya ng isang maliit na hardware store sa dating pwesto ng nasunog na karinderya. Ang tindahan ay hindi malaki, ngunit ang bawat gamit na nakahilera sa istante ay tila simbolo ng pagtatayo muli ng pag-asa. Boss Adrian, kailangan ko ng 3 sako ng semento para sa bahay ni Mang Tonyo, ang sigaw ng isang construction worker. O sige, ilagay niyo lang sa tabing kalsada. Ang masiglang sagot ni Adrian, ang kanyang mga kamay ay puno ng alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Ang dating CEO na nag-uutos sa mga bilyon-bilyong transaksyon ay ngayon ay abala sa pagbibigay ng semento at pako. Ngunit mas masaya siya kaysa kailanman. Sa tabi ng hardware store, muling nabuksan ang karinderya ni Eliza. Mas malaki na ito ngayon, mas malinis, at puno ng mga mamimili. Ang bawat amoy ng adobo, sinigang, at piniritong isda ay humahalimuyak sa hangin, nagdadala ng ginhawa sa mga gutom na tiyan at nakangiting mukha. Mama, pwede po bang tulungan ko kayo? Ang tanong ni Maya, na ngayon ay malusog na at masigla. Ang kanyang operasyon sa puso ay naging matagumpay at ang bawat tawa niya ay tila musika para sa mga tenga ni na Adrian at Elisa. Siyempre anak, pero huwag kang magpapagod ha? Ang sagot ni Elisa habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat sa bawat hininga ng kanyang anak. Gabi na. Ang mga bituin sa kalangitan ng looban ay kumikinang, mas maliwanag pa kaysa sa mga ilaw ng mga gusali sa Makati. Nakaupo sina Adrian at Eliza sa bubong ng kanilang simpleng bahay, pinagmamasda ng tahimik na tanawin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng init. Naalala mo ba noong una kang naghugas ng plato dito, Adrian? Ang mahinang tanong ni Eliza, ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Oo, iyon ang pinakamadugong trabaho na nagawa ko sa buong buhay ko, ang sagot ni Adrian, at tumawa silang dalawa. Pero iyon din ang araw na naramdaman kong may silbi ako. Iyon ang araw na naramdaman kong mahalaga ako. Dahan-dahang lumapit si Adrian kay Elisa. Kinuha niya ang kanyang kamay. Sa halip na isang mamahaling singsing na puno ng diamante, inilabas ni Adrian ang isang simpleng singsing na gawa sa pilak, merong inukit na maliit na puso. Elisa, hindi ako makapagbibigay sa iyo ng mansyon o ng mga diamante. Ang kaya ko lang ibigay ay ang aking puso, ang aking katapatan, at ang aking pagmamahal. Mamahalin mo ba ang isang kargador na tulad ko, kahit sa habang buhay?
Napatingin si Elisa sa singsing. Hindi ito kasing kinang ng mga alahas ni Camille, ngunit ito ang pinakamahalaga at pinakamagandang singsing na nahawakan niya sa buong buhay niya. Ang bawat kurba ng pilak ay tila simbolo ng kanilang paglalakbay, mula sa pagbagsak hanggang sa muling pagbangon. Oo, Adrian, mamahalin kita. Kahit pa man maging isang kargador ka habang buhay, ang sagot ni Eliza, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng purong kaligayahan. Isinuot niya ang singsing at sa bawat kislap nito sa ilalim ng bituin, naramdaman niya ang init ng pag-ibig na walang hanggan. Niyakap ng mahigpit ni Adrian si Elisa. Ang bawat haplos niya ay puno ng pangako ng isang kinabukasang puno ng pag-ibig at pag-asa. Sa ilalim ng nagkikinangang mga bituin ng looban, isang pamilya ang muling nabuo. Mas matatag, mas malakas, at mas puno ng pagmamahalan kaysa sa kahit anong kayamanan ng mundo. Ang kanilang kwento ay isang patunay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto at diamante, kundi sa puso ng bawat tao na handang magsakripisyo para sa pag-ibig.